Pa, ang mabigat, magarang-magarang inukit na pinto ng Nara, na siya ring pinto kung saan ako pumirma ng tseke 3 taon na ang nakalipas, ay marahas na isinara sa mismong harapan ko. Ang tunog ng trangka habang umiikot ay tila tuyo at malakas, parang may nagkasa ng baril. Naiwan akong nakatayo doon sa malamig na marmol na hagdanan. Ang hangin ng hapon sa Maynila ay humahampas sa aking mukha, nagdadala ng alikabok mula sa kalsada, at isang matinding kahihiyan na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. Ang aking kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa strap ng luma kong canvas na bag. Sa loob, mayroon lamang akong ilang piraso ng kupas na damit at isang pares ng tsinelas na may putol na strap. Wala pang 10 segundo ang nakalipas, ang panganay kong anak, ang ipinagmamalaki ng aming apelyido, si Ramon, ay nakatayo sa umbral na iyon. Suot niya ang isang perpektong suit na may tatak, isang blazer na ang halaga ay sapat na para pakainin ang isang pamilyang manggagawa sa loob ng 3 buwan. Tiningnan niya ako ng mga matang karaniwang ginagamit ng tao sa pagtingin sa isang suka sa bangketa. Papa, huwag kang maging katawa-tawa sa harap ng mga kapitbahay. Ang boses niya ay tila umiihip sa ngipin, walang bahid ng respeto. Ang amoy ng kahirapan ay didikit sa suit ko na nagkakahalaga ng 30,000. Doon ka na lang maglimos sa iba, hindi ito charity. Hay nako. Ang linyang iyon ay parang isang balde ng kumukulong tubig na ibinuhos sa aking mukha. Ako, si Don Roberto Valencia, ang taong nagtrabaho mula umaga hanggang gabi, na nagbuhat ng mga sako ng semento hanggang sa magdugo ang aking mga kuko upang itayo ang imperyo na ito, ay itinataboy ngayon na parang isang galising aso ng sarili kong anak. Ibinaba ko ang tingin ko sa aking sapatos, mga lumang sapatos na leather na may heel na pudpod na sinadya kong kunin mula sa ilalim ng aparador. Ang suwelas ay punit at puno ng putik. Marahil tama si Ramon, mukha akong kaawa-awa sa sandaling iyon, ngunit hindi niya alam na ang panlabas na kahirapan na ito ay isa lamang palabas. Ang kahirapan sa kaluluwa niya, iyon ang tunay na trahedya. Hindi tumulo ang aking luha. Sa edad kong 68, ang luha ay isang luho. Gumapang ito papasok, maalat na parang asido. Unti-unting sinusunog ang aking kalooban. Ipinagbili ko ang lupain ng aking mga lolo't lola para lang makapag-aral siya ng arkitektura sa ibang bansa. Ibinili ko siya ng bahay na ito, ng kotse na ito, at kahit ang posisyon ng creative director na kanyang inuupuan ay nakuha ko sa paggamit ng mga luma kong koneksyon. At ngayon, ang presyo na natatanggap ko ay isang nakasarang pinto. Huminga ako ng malalim, pilit pinipigilan ang panginginig na kumakalat sa aking mga braso't binti. Hindi ako nanginginig sa lamig, kundi sa galit. Sabi nga nila, nag-alaga ng uwak, mata ko ang tinuka. Ngunit ang palabas na ito ay nagsisimula pa lamang. Ramon, akala mo ba tapos na ang papa mo? Nagkakamali ka. Tinalikuran ko ang marangyang mansyon sa isang eksklusibong lugar sa Maynila at kinaladkad ang aking mga paa pababa sa kalsada. Ang anino ko ay humaba sa sementadong daanan, nag-iisa at baluktot. Kailangan kong humanap ng mauupuan upang kumalma at alalahanin kung paano nagsimula ang lahat ng kabaliwan na ito. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ka nakikinig sa mga comments sa ibaba. Nagsimula ang lahat 3 araw na ang nakalipas. Sa araw na yon, nagpatawag ako ng isang madaliang pagpupulong ng pamilya sa aming lumang bahay, ang lugar kung saan lumaki ang aking mga anak bago sila lumipad patungo sa mas sopistikadong mga lugar. Upang paghandaan ang papel na ito ng aking buhay, kinailangan kong maghalungkat sa bodega na puno ng mga lumang gamit. Nakakita ako ng isang damit na may sira-sirang collar mula noong nagmamaneho pa ako ng truck ng mga materyales at mga khaki na pantalon na kupas na sa tuhod. Hindi ko rin inahit ang sarili ko sa loob ng 3 araw upang magmukha akong mas demacrated at kaawa-awa hanggat maaari. Nang dumating sina Ramon, Marisa at Marco, umupo ako na nakayuko sa lumang sofa. Nanginginig ang mga kamay habang may hawak na baso ng tubig. Papa, ano po bang nangyayari at nagpatawag ka ng ganyan kabilis? May mahalaga akong meeting, sabi ni Ramon habang tinitingnan ang kanyang relo, puno ng pagkabagot. Oo, Papa,
Kailangan kong sunduin si Sofia sa piano lesson niya, sumunod si Marisa, ang pangalawa kong anak. Umupo siya sa gilid ng silya na parang natatakot na baka dumikit ang alikabok ng lumang bahay na ito sa kanyang mamahaling silk na damit. Si Marco lamang, ang bunso kong anak na nagtatrabaho bilang mekaniko, ang nanatiling tahimik. Tinitigan niya ako ng mariin, puno ng pag-aalala ang mga mata. Papa, may sakit ka ba? Bakit ang sama ng itsura mo? Umubo ako ng ilang beses, pilit na nagpapanggap na nanghihina ang isang taong ginipit. Mga anak, ang boses ko ay nanginginig at pumutol. Papa, patawad, nawala na ang lahat sa akin. Ang silid ay binalot ng matinding katahimikan. Ang ceiling fan ay umikot, gumagawa ng isang ritmikong ingay na malinaw na naririnig. Paano mong nasabing nawala ang lahat? Tanong ni Marisa na matinis ang boses, hindi maitago ang takot. Ang pera ba ang tinutukoy mo? Tumango ako, yumuko. Inisahan ako ng isang partner. Kinuha niya ang lahat ng kapital na ipinuhunan sa Ghost Resort Complex na proyekto na iyon. At hindi lang iyon, pumirma ako bilang aval para sa kanyang utang sa mga usurero. Ngayon, hinahanap ako ng mafia. Ang chain ng 5 tindahan ng materyales, ang bahay na ito, ang aking savings para sa pagtanda. Lahat ay na-embargo. Ano? Tumalon si Ramon mula sa kanyang upuan, pula ang mukha sa galit. Nagbibiro ka ba? Ilang taon ka na sa negosyo. Paano ka naging ganon katanga? Bakit hindi mo ako kinonsulta? Gusto ko lang kumita pa ng kaunti para may maiwan sa inyo. Bulong ko, pilit na nagpapalabas ng luha. Ngayon, wala na akong pera. Kailangan ko ng matutuluyan pansamantala, isang maliit na sulok lang hanggang sa maayos ko ang mga bagay sa abogado. Itinaas ko ang aking paningin. Tinitingnan ang bawat isa sa aking mga anak. Umaasa ako ng isang hawak kamay, isang salita ng pag-alo, o kahit isang, "Huwag kang mag-alala, Papa, nandito kami." Ngunit hindi, Diyos ko. Ang tanging natanggap ko ay isang nakamamatay na katahimikan. Nakita ko ang mga mata ni Ramon na gumagalaw, nagkukwenta. Nakita ko si Marisa na umuurong, mahigpit na nakakapit sa kanyang designer bag na parang natatakot na baka sunggaban ko ito para bayaran ang aking mga utang. Sa kanilang mga mata, walang awa, tanging ganap na takot ang nagniningning, ang takot na baka kailangan nilang pasanin ang utang ng matandang ito. Nakita ko na ang ilalim ng kaluluwa ng mga buitreng ito. Naghihintay lang sila na mamatay ako para paghati-hatian ng mana, ngunit kahit sa panaginip ay ayaw nilang alagaan ang isang matandang may utang. Si Marco lang ang nagtangkang magsalita, ngunit bago siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Ramon. Nagkunwari siyang lumabas para sumagot at pagkatapos ay umiwas din ng tingin si Marisa. Natapos ang pagpupulong sa isang sapilitang kapaligiran. Umalis sila nang walang ipinangako, sinabi lang, "Hayaan mo muna kaming umuwi at pag-usapan." At ngayon, dumating ako para tanggapin ang sagot. Pagbalik sa kasalukuyan, pagkatapos akong itaboy ni Ramon palabas, umupo ako sa isang batong bench sa isang kalapit na parke. Hindi pinapansin ang mausisang tingin ng mga nagdaraan. Ang isip ko ay bumabalik sa eksena kanina sa bahay ni Ramon. Bago niya binuksan ang pinto para itaboy ako, nakatayo ako sa labas ng gate at narinig kong nagtatalo sila ng kanyang asawa sa screen door na nakabukas ng kaunti. "Nabaliw ka na ba?" Ang boses ni Carla, ang asawa ni Ramon, ay matinis. "Papasukin mo ang matandang iyan dito? Paano kung dumating ang mga kolektor at sirain ang bahay? Katatapos ko lang mag-redecorate ng sala at nagastos ko 170,000. Gusto mo bang sirain ng mga kriminal na iyon ang mga pader?" "Pero papa ko siya," mahinang sagot ni Ramon, walang tibay. "Anong papa? Ang isang ama na nagpapabigat ng kanyang utang sa kanyang mga anak ay hindi karapat-dapat maging ama." Matalim na putol ni Carla, parang labaha ang boses. At saka, walang lugar sa bahay. Ang nag-iisang libreng kwarto ay ginawa ko ng gym at yoga studio ko. Saan mo balak patulugin ang papa mo? Sa sopa? At kapag may bisita at makita nila ang isang matandang andrahoso na nakahiga doon, hindi ka ba mapapahiya? Nasa labas ako ng rehas, nakakapit sa malamig na barote. Anak ng pating, iyan ang manugang ko.
Nakalimutan niya na ang gym na pinag-eensayuhan niya, ang sopa na inuupuan niya, lahat ay binili sa pera na ibinigay ko sa kanila noong binuksan nila ang bahay. Ang boses ni Ramon ay tila mas matibay sa pagkakataong ito. Tama ka, hindi siya pwedeng manatili dito. Sabihin mo sa kanyang pumunta kay Marisa. Malaki din ang bahay niya at ang asawa niya ay nagtatrabaho sa bangko. Siguradong alam niya kung paano hawakan ang mga usapin tungkol sa utang. At iyon nga, lumabas siya, binuksan ang pinto at itinaboy ako sa dahilan na maliit ang bahay at dahil sa amoy ng kahirapan. Ang bahay niya ay may 4 na kwarto. Silang 2 lang at isang anak na nasa internado. Maliit. Iyan ang pinakawalang hiya na dahilan na narinig ko. Ngumiti ako ng may kapaitan, isang baluktot na simangot sa aking matandang mukha. Mabuti, Ramon. Ang gym mo ay mas mahalaga kaysa sa matanda mong papa. Aalalahanin ko ito ng mabuti. Isusulat ko ito sa libro de kwentas ng buhay. At isinusumpa ko sa iyo, ang interes na sisingilin ko sa iyo ay mas mataas kaysa sa anumang bangko sa mundo. Tumayo ako, inalis ang alikabok sa aking pantalon. Nagsisimula ng umulan. Mukhang babagsak ang bagyo. Ang ulan sa Hulyo sa Maynila ay karaniwang mabilis at malakas. Susunod na destinasyon, ang bahay ni Marisa, ang paborito kong anak, ang anak na noong umiiyak dahil inaasar siya, iniiwan ko ang anumang mahalagang meeting para puntahan siya sa eskwelahan at bilhan siya ng sorbetes. Bubuksan kaya ng aking prinsesa ang pinto ng kanyang kastilyo para tanggapin ang pinatalsik na haring ito? O ibababa rin niya ang telon at itataboy ako? Mayroon akong pag-asa, isang pira-pirasong pag-asa na natitira pa sa akin. Wala na akong kotse. Ang minamahal kong SUV ay nakatago sa lihim na garahe ng isang matalik na kaibigan, ang tanging nakakaalam ng planong ito. Ngayon, ang tanging paraan ko ng transportasyon ay ang aking matatandang binti at ang pampublikong sasakyan. Naglakad ako papunta sa hintuan ng bus. Mahigit 20 taon na akong hindi sumasakay ng isa. Isang pakiramdam ng kakaibahan at takot ang bumalot sa akin. Dumating ang bus, siksikan sa tao. Amoy pawis, amoy cheap na pagkain, at amoy pagod ang bumalot sa masikip na espasyo. Nagsiksikan ako para humanap ng mauupuan, mahigpit na nakakapit sa malagkit na tubong bakal. Isang taong puno ng tatus ang tumingin sa akin, nang may hamon at tinulak ako sa balikat na masakit hanggang sa kaluluwa para makaraan siya pababa. Muntik na akong magbitiw ng isang masamang salita dahil sa lumang ugali. Bulag ka, bata. Ngunit napigilan ko ang sarili ko. Ngayon, ako ay isang matandang bangkarote, mahina. Kailangan kong lunukin ang aking pride. Ang bus ay umaalog-alog sa mga siksikang kalsada. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang mga mamahaling restaurant na madalas kong puntahan kasama ang aking mga partner para maghapunan. Nakita ko ang mga kotseng kumikinang na mabilis na dumaraan. Ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot, patuloy na mayaman. Ako lang ang palutang-lutang patungo sa ilalim ng lipunan. Kahit na peke, masakit talaga ang pakiramdam ng pagiging marginalized. Binasag ng ulan ang langit. Ang mga patak ng ulan, kasing laki ng butil ng mais, ay humahampas sa salamin. Ang bahay ni Marisa ay nasa isang eksklusibong lugar ng mga bagong mayayaman. Bumaba ako sa pinakamalapit na stop, ngunit kailangan ko pa ring maglakad ng halos 2 kilometro para makarating ng walang payong. Hindi rin ako naglakas loob na sumakay ng taxi dahil sa bag ko ay mayroon na lang akong ilang barya. Kailangan kong gampanan ng mabuti ang papel ng bangkarote. Naglakad ako sa ilalim ng ulan, nakayuko. Ang malamig na tubig ay tumatagos sa manipis kong damit. Ang aking sirang sapatos ay basang-basa at sa bawat hakbang ay gumagawa ng isang nakakainis na tunog na chop-chop. Malakas ang ihip ng hangin at pinapanginginig ako. Ang lamig na tumatagos sa mga buto ng isang 28 taong gulang ay hindi biro. Nagsisimula ng sumakit ang aking mga joints, ngunit ang lamig ng katawan ay walang-wala kumpara sa lamig sa kaluluwa. Naalala ko ang araw ng graduation ni Marisa. Malakas din ang ulan noon. Nananatili akong may hawak ng payong para sa kanya sa loob ng 2 oras para makapagpakuha siya ng litrato kasama ang kanyang mga kaibigan. Ako'y nabasa
ngunit nakangiti ako ng masaya dahil ang aking anak ay radiant at maganda. Ngayon, pumupunta ako sa kanyang bahay, hindi para hawakan ang payong niya, kundi para humingi ng masisilungan. Dumating ako sa harap ng gate ni Marisa, isang modernong mansion na may mga pader na salamin at matitinding security fence. Nag-doorbell ako at ang tunog ay malinaw na umalingaw-ngaw. Naiwan akong nakayuko. Ang tubig ulan ay dumadaloy mula sa aking buhok patungo sa aking mukha, maalat na parang luha. Kinailangan pang lumipas ang 5 minuto bago bahagyang bumukas ang pinto, ngunit hindi ito bumukas ng tuluyan. Ang safety chain ay nakalagay pa rin, nag-iwan lamang ng isang siwang na mga 10 sentimetro. Ang mukha ni Marisa ay lumitaw sa siwang. Sobrang makeup niya, may mga kumikinang na pearl na hikaw. Tiningnan niya ako nang malaki ang mata sa gulat na mabilis na napalitan ng inis. Papa, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Hindi niya tinanong kung nilalamig ako. Tinanong niya kung bakit. Marisa, nilalamig ako. Sabi ko na nagngingit-ngit ang ngipin. Itinaboy ako ni Ramon. Hayaan mo akong pumasok sandali para magpainit. Hihingi lang ako ng matutuluyan ng ilang araw. Nerbiyos na tumingin sa paligid si Marisa na parang natatakot na makita siya ng mga kapitbahay. Papa, hindi pwede. Inaasikaso ng asawa ko ang ilang mahahalagang bisita sa loob. Sila ang mga boss niya sa bangko. Sila ay napaka-exacting. Kung papasok ka na ganyan ang itsura mo, para kang basura. Mamatay sa kahihiyan ang asawa ko. Kahihiyan, ulit ko, basag ang boses. Ako ang tatay mo, Marisa. Pinalaki kita. At ngayon na bumagsak ako, natatakot ka bang magbigay ako ng kahihiyan? Sumimangot si Marisa, naiinip. Papa, huwag kang maging dramatiko. Kung hindi ka nagtagumpay sa negosyo, kasalanan mo. Matanda ka na. Ang may lakas ng loob na yumaman, may lakas ng loob na tiisin ang mga pagkalugi. Hindi ba't iyan ang itinuro mo sa akin? Kailangan mong maging responsable. Hindi ko pwedeng hayaan na makasira ang utang mo sa reputasyon ng pamilya ko. Sinabi niya iyon ng tuloy-tuloy na parang machine. Malamig at malupit na mga salita na lumabas sa parehong mga labi na humahalik sa aking pisngi noong bata pa siya para humingi ng regalo. Pumunta ka na lang sa isang hostel na mura dyan, sabi ni Marisa habang naghahalungkat sa kanyang designer bag. Heto, regalo ko sa iyo ang pera. Kinuha niya ang isang asul na papel, isang bill na 500. Ipinasok niya ang roll ng pera sa makipot na siwang, natatakot na mahawakan ang aking basa at maruming mga kamay. Nahulog ang bill sa lupa sa isang putikang puddle sa aking paanan. Kunin mo, Papa, at sumakay ka ng taxi sa ibang lugar. Huwag kang tumayo diyan. Kung mabidyo ka ng mga security camera ng subdivision, magiging problema. Paak, matigas na isinara ang pinto. Muling tumunog ang tunog ng trangka. Nanatili akong paralisado, nakatingin sa 500 na bill na nababasa, lumulutang sa putik. 500. Iyan ang halaga ng ama na ito para sa kanya. Naalala ko na para mabili ang kanyang graduation dress noong high school, kinailangan kong ibenta ang relo na minana ko sa aking tatay. Naalala ko ang mga gabing walang tulog noong may mataas siyang lagnat. Naalala ko ang lahat, ngunit nakalimutan niya ang lahat. Kahihiyan. Isang nakakababa ng moral na kahihiyan ang umakyat sa aking lalamunan. Yumuko ako. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Pulutin mo, Roberto. Ginagampanan mo ang papel ng mahirap. Kailangan ng pera ng mahihirap, ngunit hindi. Ang aking kamay ay nanigas. Ang pride ng isang lalaki, ng isang ama, ay hindi pinapayagan akong yumuko sa murang limos na ito ng aking mga anak. Itinaas ko ang aking paa at sa suwelas ng aking sapatos na puno ng putik, mariin kong tinapakan ang 500 na bill. Dinikdik ko ito sa sahig, dinurog ang peking pagmamahal na iyon. Mabuti, Marisa, bulong ko sa ilalim ng ulan. Ang mga luha ay humahalo sa maalat na tubig. Ang 500 na ito ay ibabalik ko sa iyo, ngunit ang presyo na babayaran mo ay 1,000,000 beses na mas mataas. Tinalikuran ko ang marangyang bahay at naglakad patungo sa kulay abo na kurtina ng ulan. Wala na akong mapupuntahan. Ang aking mga huwarang anak, ang aking mga ipinagmamalaki, lahat sila ay isinara ang pinto sa aking mukha.
Ngayon, isa na lang ang natitirang direksyon, ang direksyon na hindi ko pinansin sa loob ng huling 3 taon. Ang bahay ni Marco, ang bunso, ang slow, na nagtatrabaho bilang mekaniko, at si Lourdes Lulu, ang manugang na may humble, na pinagmulan na kinutya ko. Bubuksan ba ang pintong iyon o kailangan kong matulog sa ilalim ng tulay ngayong gabi? Kinaladkad ko ang aking mga paa patungo sa hintuan ng bus, mabigat ang puso na parang bato. Ang masakit na palabas na ito ay malapit ng matapos. Ngunit bago matapos, kailangan kong marating ang ilalim ng kawalan ng pag-asa. Umupo ako, nanghihina sa bus stop na sira-sira, naghihintay sa Route 52 na papunta sa mga suburbs sa Timog, ang lugar na tinatawag ng mga taga-syudad na ang nakamutan na baryo. Habang naghihintay, ibinaba ko ang tingin sa aking mga kamay. Ang dilaw na ilaw ng street lamp ay nagliliwanag sa kanila, binibigyang diin ang mga ugat na nakalabas at ang mga age spots, mga kamay na may kalus. Buong buhay ko ipinagmalaki ko ang mga kamay na ito. Hindi ako ipinanganak na may gintong kutsara. Ang papa ko ay isang karpintero. Ang mama ko ay nagbebenta ng kakanin sa palengke. Sa edad na 12, nasa construction na ako, naghahalo ng semento. Sa edad na 20, ang aking mga kamay ay rasposa na parang balat ng isang lumang puno ng oak sa sobrang pagbubuhat ng mga sako. Dahil mismo sa trauma ng kahirapan, ng amoy ng maasim na pawis at ng kaunting pagkain, isinumpa ko na hindi magdurusa ang aking mga anak. Nagsimula akong magtrabaho ng parang baliw para kumita ng pera. Nagbukas ako ng tindahan ng materyales, nagbid sa mga proyekto. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi. Nagtagumpay ako. Nagawa kong hugasan ang amoy ng kahirapan sa aking buhay. Ngunit marahil ang pinakamalaking pagkakamali ko ay nagsimula doon. Tiningnan ko sina Ramon at Marisa bilang aking perpektong obra maestra, maputi ang balat, malambot ang kamay, nagsasalita ng English at French nang walang kahirapan. Alam nila kung paano hawakan ang isang wine glass, kung paano itali ang isang silk tie. Ipinuhunan ko ang lahat ng pinakamahusay sa kanila. Pinagbabawalan silang hawakan ang mabibigat na trabaho. Iwan mo iyan, ako na ang gagawa. Ang mga kamay mo ay para humawak ng panulat, para pumirma ng mga kontrata, hindi para magbuhat ng ladrilyo, sigaw ko minsan kay Ramon noong tinangka niya akong tulungan maglinis ng bodega sa edad na 15. At ano ang resulta? Lumikha ako ng magagandang porcelain dolls, ngunit walang laman sa loob. Mga taong marunong lang sumipsip ng mga bunga nang hindi alam ang halaga ng pawis. At si Marco, ang aking kawawang bunsong anak, siya ang pinakakahawig sa akin. Tosko, tahimik. Hindi siya magaling sa pag-aaral, ngunit gustong-gusto niya ang mga fieros at aseite. Mas gusto niyang sumuot sa ilalim ng kotse kaysa nasa aircon. Gaano ako nadismaya sa kanya noon. At tuwing nakikita ko siyang may damit na puno ng grasa, nakikita ko ang sarili kong nakalipas na kahirapan na bumabalik. Natatakot ako sa larawang iyon, kaya kinaiinisan ko siya. Sinasabihan ko siya, nakakahiya ka. Tingnan mo ang mga kapatid mo. Ang mga salitang iyon ngayon ay bumabalik, tumatago sa aking puso na parang 1,000 karayom. Tinanggihan ko ang sarili kong essence sa pagtanggi kay Marco. Sinamba ko ang peking anyo at sinipa ang tunay na katapatan. Ang bus 52 ay dumating ng umaalingaw-ngaw, naglalabas ng ulap ng itim na usok sa aking mukha. Umubo ako, nasasakal. Inayos ko ang aking canvas bag at sumakay. Ang biyahe na ito ay magdadala sa akin pabalik sa nakaraan, sa aking pinakamalaking pagkakamali. Sa siksikang bus, ang matalas na amoy ng katawan ay humahalo sa malakas na reggaeton na lumalabas sa lumang speaker ng driver. Yumuko ako sa isang sulok sa likod, pilit na hindi nagpapansin. Ang isip ko ay naglakbay muli 3 taon na ang nakalipas, ang araw na dinala ni Marco si Lulu para ipakilala. Si Lulu ay walang eleganteng ganda na tulad ng asawa ni Ramon. Siya ay maliit, may morena na balat dahil sa araw, na may mga kamay na aspro mula sa pagtatrabaho ng husto mula pagkabata. Nagtatrabaho siya bilang cleaner sa isang maintenance company. Sa araw na iyon, suot ni Lulu ang isang simpleng floral dress na binili sa Tiangge,
at may nanginginig na mga kamay. May hawak siyang isang basket ng murang prutas para iregalo sa akin. At ano ang ginawa ko? Hindi ko man lang pinagmalakian na tanggapin ang basket. Umupo ako na naka-cross-leg sa aking Italian leather sofa, tinitingnan siya sa ibabaw ng aking balikat. Pinag-isipan mo ba ng mabuti, Marco? Tanong ko sa aking anak sa harap ng kanyang nobya, puno ng paghamak ang boses. Bakit mo dinala ang patay gutom na ito sa bahay? Gusto ka ba niya o gusto niya ang apelyido ng tycoon ng materyales? Alam ko na ang kwentong iyan. Gusto lang ng mga ito na makakuha ng jackpot para makaalis sa kahirapan. Umiyak si Lulu, yumuko at ang mga luha ay tumulo sa kanyang lumang canvas na sapatos. Hindi siya nagsalita, mariin lang siyang humawak sa kamay ni Marco. Si Marco, sa unang pagkakataon sa buhay niya, naglakas loob na itaas ang boses sa akin. Papa, wala kang karapatang insultuhin siya. Si Lulu ay isang mabuting babae. Minahal niya ako noong helper lang ako na may maliit na sweldo. Mabuti, kung sino ang kapareha ay dapat magkapareha. Kung magpapakasal ka sa kanya, huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Hindi ko tinatanggap ang isang manugang na ang trabaho ay magkuskos ng inodoro. Iyon ang huling linya na sinabi ko sa kanila bago ko sila itaboy pareho. Sa loob ng 3 taon, tinupad ko ang nakakalason na pangakong iyon. Hindi ako pumunta sa kasal nila. Nagpadala lang ako ng sobre ng pera, malamig na obligasyon. Noong nagkaroon sila ng anak o sa mga pista, patuloy silang nagpapadala ng regalo. Minsan isang bote ng herbal liquor, minsan isang scarf na hinabi ni Lulu. Ano ang ginawa ko sa mga regalong iyon? Itinapon ko ba sa basura o ibinigay ko sa maid? Murang basura, madalas kong sabihin habang nakasimangot. Diyos ko, ngayon na iniisip ko, nasusuklam ako sa sarili ko. Isang matandang mayabang, tanga, nabubulagan ng pera. Hinusgahan ko ang mga tao sa label ng kanilang damit, sa kanilang trabaho, nakakalimutan na ang sarili kong mama ay nagbenta rin ng pagkain sa kalye para palakihin ako. Ngayon na bangkarote ako, nang sipain ako ng aking mga sosyal na anak palabas. Nandito ako, matigas ang mukha, hinahanap ang manugang na nagkuskus ng inodoro, ang ininsulto ko. Tatawanan niya ako. Kukunin niya ang mop para itaboy ako ng walis tulad ng pagtataboy ko sa kanya. Kung gagawin niya yon, nararapat lang sa akin. Iyan ang karma. Huminto ang bus sa huling stop, sa isang subdivision na karaniwang hindi pinapasok ng mga tagalungsod sa gabi. Masikip, labirintin na mga eskinita, mga bahay na may bubong na yero, mga kable ng ilaw na nakabalumbon na parang cobwebs sa itaas ng mga ulo. Hindi pa tuluyang tumitigil ang ulan, mayroon na lang malamig na simoy ng hangin. Ang daan patungo sa bahay ni Marco ay puno ng putik. Dito, napakabigat ng drainage. Sa tuwing umuulan, ang kalsada ay nagiging ilog. Tinaas ko ang aking pantalon, natitisod habang naglalakad sa mga itim na puddle. Isang payat na asong kalye ang tumahol at humabol sa akin. May mga kabataang nagtitipon sa sulok, naninigarilyo, tumitingin sa akin ng may pagdududa. Boss, naligaw ka ba? May barya ka ba para sa barkada? Sigaw ng isa. Ang puso ko ay bumibilis. Ibinaba ko ang aking ulo at naglakad ng mas mabilis. Sa bulsa ko, mayroon akong electric gun para sa kaligtasan, ugali ng isang maingat na negosyante, ngunit umaasa akong hindi ko ito kailangan gamitin. Dumaan ako sa mga hanay ng mga bahay na magkakadikit. Sigawan ng away ng mag-asawa, iyak ng mga bata, ingay ng TV na lumalabas sa mga bintana na walang salamin. Ang amoy ng kanal ay malakas na umaakyat. Dito nakatira ang aking anak at manugang. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa dibdib. Habang ako ay nakatira sa isang mansion na may 500 SQM na may pang-araw-araw na serbisyo ng paglilinis. Kailangang manirahan ng aking anak sa lugar na ito kung saan pati ang hangin ay umaamoy ng kahirapan. Pinarusahan ko siya dahil hindi siya sumunod sa akin. Pinutol ko ang tulong, iniwan ko siya sa sarili niyang kapalaran at nakaligtas siya rito sa loob ng 3 taon nang walang isang reklamo, nang hindi nag-uunat ng kamay para humingi ng sentimo sa akin. Ang pagsisisi ay bumibigat sa aking mga paa. Gusto kong tumalikod at tumakbo,
Gusto kong tawagan ang aking driver para dalhin ako sa isang 5-star hotel, maligo ng mainit at kalimutan ang brutal na katotohanan na ito. Ngunit hindi ako pwedeng. Kailangan kong marating ang ilalim ng katotohanan. Kailangan kong malaman kung sa impyerno na ito, mayroon pa ring kaunting humanidad. Huminto ako sa harap ng isang maliit na bahay sa dulo ng isang saradong eskinita. Ang mga pader ay nagbabalat, nagpapakita ng mga pula at opak na ladrilyo. Ang bubong na yero ay kalawangin. Sa labasan, may tumpok ng lumang gulong, senyales na may mekaniko na nakatira doon. Dito ang bahay ni Marco. Nanatili ako sa harap ng pinto, nag-aalinlangan sa loob ng 10 minuto. Itinaas ko ang aking kamay at ibinaba ko ulit. Ang soberbia ng isang ama na naglalabas ng apoy noon ay lumiit na sa laki ng isang langgam. Natatakot ako. Takot na makita ang tingin ng tagumpay ni Lulu, takot sa lamig ni Marco. Kung ang pinto na ito ay isasara din, ang buhay ko bilang isang ama ay isang ganap na pagkabigo. Tok, tok, tok. Mahina akong kumatok. Ang mahinang tunog ay natabunan ng ulan. Walang sumagot. Kumatok ako ng mas malakas. Pum, pum. Narinig ang tunog ng tsinelas na gumagapang sa loob. Ang mabigat na ingay ng trangka habang binubuksan. Ang pinto ay bumukas na may nakakatakot na tunog ng hinges na walang langis. Ang nagbukas ay si Lulu. Pareho pa rin siya mula noong huling nakita ko siya. Medyo mas matanda lang. May mga wrinkles sa mata. Suot niya ang isang apron na puno ng grasa at mantsa at sa kamay niya, may hawak pa rin siyang basahan. Siguradong katatapos lang niya magtrabaho o naglilinis siya. Sumingkit si Lulu sa dilim, pilit na kinikilala ang lalaking basang-basa na parang sopas na nakayuko sa harap ng kanyang pinto. Sino po sila? Wala po kaming bibilhin, sabi niya. Pagod ang boses. Itinaas ko ang aking mukha. Ang dilaw na ilaw mula sa loob ay nagliliwanag sa aking demacrated na mukha. Lulu, ako si Papa. Ang boses ko ay parang lalamunan na may stones. Nanatiling paralisado si Lulu, nanlalaki ang mga mata. Nahulog ang basahan mula sa kanyang kamay. Papa, Don Roberto, sigaw niya nang hindi makapaniwala. Diyos ko, anong nangyari sa iyo? Bakit ka basang-basa? Tiningnan ko ng mabuti ang kanyang mukha. Hinahanap ko ang panunuya, hinahanap ko ang maliit na ngiti na ikaw din pala. Ngunit wala. Wala talagang malisyosong kasiyahan, tanging takot at purong pag-aalala. Inasaltuhan ka ba o nagkaroon ka ng aksidente? Mabilis na lumabas si Lulu sa porch nang hindi iniintindi ang pagkabasa at hinawakan ang aking malamig na braso. Ang kanyang rasposa na kamay ay kakaiba ang init. Anak, wala na akong pera. Nauutal kong sinabi habang sinusunod ang script. Ngunit ang emosyon ay totoo. Itinaboy ako ng mga kapatid mo. Wala akong mapuntahan. Hinintay ko ang paghuhusga, ngunit walang sinabi si Lulu. Tumingin siya at sumigaw sa loob. Marco, halika dito. Dumating ang papa mo. Ay Diyos ko, nanginginig siya sa lamig. Pagkatapos ay hinila niya ako ng malakas papasok, na parang natatakot na kung magtatagal pa ako ng 1 segundo, mawawalan ako ng malay sa ulan. Pasok po, Papa. Pasok po ng mabilis. Ang bahay ay medyo makalat. Mag-ingat po kayo, baka madapa kayo. Sa sandaling tumawid ako sa umbral ng bahay ni Lulu, naramdaman ko na parang bumalik ako mula sa kamatayan patungo sa buhay. Hindi dahil maganda ang bahay, sa katunayan ay napakahirap. Amoy motor oil at amoy cheap na pagkain, kundi dahil sa paraan ng pagtanggap sa akin ng minamaliit na manugang na iyon. Hindi niya nakita ang isang matandang nabigo. Nakita lang niya ang isang ama na nilalamig. Sa loob, ang bahay ay masikip kaysa sa inakala ko. Sa sala, halos kasya lang ang isang lumang wooden table. Sa dingding, may nakasabit na ilang litrato ng pamilya at isang maliit na altar ng Birhen ng Guadalupe. Ang sulok ay puno ng mga refaksyones ng motor, gulong at tools. Mabilis na lumabas si Marco mula sa kusina. Pilay siya sa kaliwang binti. Ito ay dahil sa isang aksidente sa trabaho noong nakaraang taon na narinig ko ang mga tsismis, ngunit hindi ko kailanman tinanong. Nang makita niya akong nakatayo sa gitna ng sala, tumutulo ang tubig sa lumang mosaic floor.
Halos mahulog ang sandok ng sabaw ni Marco. "Papa!" sigaw niya. Basag ang boses. Sumugod siya sa akin. Akala ko yayakapin niya ako, ngunit nag-aatubili siya nang makita ang kanyang damit na puno ng grasa. Takot na madumihan ako. "Bakit hindi ka tumawag para sunduin kita? Paano ka nakarating? Diyos ko, asul na ang mga labi mo." Humarap siya sa kanyang asawa, sumisigaw ng desperado. "Lulu, kumuha ka ng tuwalya, ang pinakamalaki, at gumawa ka ng mainit na ginger tea na may maraming asukal para magkaroon ng lakas si Papa." Tumakbo na si Lulu sa kwarto at kaagad siyang bumalik na may dalang lumang cotton na tuwalya, ngunit malinis at amoy araw. Ipinatong niya ito sa aking balikat, mariin akong hinahaplos sa likod upang bigyan ako ng init. "Umupo ka rito, Papa." Hinila ni Marco ang isang wooden chair at sa dulo ng kanyang damit, mabilis niyang pinunasan ang upuan. "Tanggalin mo na ang basang damit mo, please." Umupo ako, nararamdaman ang init ng tuwalya at ang pag-aalala ng aking dalawang anak na kumakalat sa aking katawan. Tiningnan ko sila, isang mahirap na mag-asawa, may damit na may mantsa, sa isang bahay na may tulo. Ngunit ang paraan ng pag-aalaga nila sa akin ay mas mabuti kaysa sa isang hari. "Mga anak," sinimulan ko ang kwento. Pilit na pinapanatili ang trahedya sa boses. "Nawalan ako ng pera, naestafa ako, nawala ang lahat sa akin. Puno ako ng utang. Pumunta ako sa bahay ni Ramon, ni Marisa, pero hindi nila ako pinapasok. Takot sila na mahawa sila." Nakaluod si Marco, inaalis ang aking basang sapatos. Nang marinig iyon, huminto sandali ang kanyang mga kamay. Tumingin siya sa akin ng may malungkot na mata, ngunit walang gulat. "Ang mga kapatid ko, ganyan naman talaga sila," sabi niya ng mahina. "Pero hayaan mo na iyon. Ang pera ay dumarating at umaalis. Ang mahalaga ay healthy ka, safe ka, Papa." "Pero malaki ang utang ko." Iginiit ko, sinusubukan siya ulit. "Hinahanap ako ng mafia. Kung mananatili ako rito, baka guluhin nila kayo." Inilagay ni Lulu ang tasa ng umuusok na ginger tea sa aking mga kamay. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa, tinitingnan ako ng diretso sa mata. "Papa," sabi ni Lulu ng may kakaibang kalmado, "sa baryo na ito, walang bahay na walang utang. Sanay na kami. Kung pumunta kayo rito, dumating kayo sa inyong tahanan. Mahirap ang bahay namin, may tulo, pero malakas ang trangka. Kung gusto ng mga mafia na iyon na kunin ka, kailangan muna silang dumaan sa amin." Hay nako. Ang linya ng maliit na manugang na iyon ay nagpatahimik sa akin nang walang pag-aalinlangan, nang hindi nagkukuwenta kung ano ang mas makabubuti sa kanya. "Masyadong maliit ang bahay ninyo." Tumingin ako sa paligid, nararamdaman ang buhol sa aking lalamunan. "Magbibigay ako ng maraming abala sa inyo." "Anong abala?" Nagpakawala si Marco ng isang tapat na tawa, isang mabait na ngiti na kamukha ng kanyang mama. "May kwarto kami at sala rito. Sa kwarto kami natutulog ng bata, si Tonton, at ang maliit na kwarto sa likod na dati pinaglalagyan ko iyon ng tools, pero malaki. Mamaya, kapag kumain tayo, lilinisin ko. Maglalagay kami ng isang kutsyon at makakatulog ka ng mahimbing. Natatakot lang ako na baka hindi ka masanay, baka maamoy mo ang bahay namin." "Hindi." Galit na nagprotesta ako, at ang mga luha ay sa wakas tumulo ng mainit, dumadaloy sa aking pisngi. "Hindi masama ang amoy. Ang bahay ninyo ay mabango. Amoy pagmamahal ng pamilya." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, umiyak ako sa harap ng aking mga anak. Hindi ito peking luha ng teatro, kundi luha ng huli na pagsisisi at ng umaapaw na kaligayahan. Natagpuan ko ang tunay na treasure ng aking buhay sa maliit na dampa na ito na kinutya ko. Hinawakan ni Marco ang aking nanginginig na mga kamay. Ang kanyang kalust na kamay ay mariin na humawak sa akin na kalust din. "Inumin mo ang tea, Papa, para magpainit ka. Ngayon maghahapunan tayo ng frijoles at itlog. Simple lang, pero masarap ang luto ni Lulu." Tumango ako, itinaas ang tasa para uminom ng isang higop. Ang maanghang na lasa ng matamis na ginger ay bumaba sa aking tiyan. Sa labas, patuloy ang malakas na ulan. Ang hangin ay humihihip sa mga siwang ng bintana, ngunit dito sa loob,
mas nararamdaman ko ang init kaysa sa anumang mamahaling electric fireplace sa mansyon ni Ramon. Ang aking teatro ay nasa kalagitnaan pa lang. Nakita ko na ang ilalim ng kawalan ng utang na loob ng tao at pati na rin ang tuktok ng tunay na pagmamahal. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos dito. Bukas, malalaman ni na Ramon at Marisa na nandito ako. At alam ko na ang mga buwitreng iyon ay hindi mananatiling tahimik. Pupunta sila, hindi para kunin ako, kundi para manuya at tuluyang maghugas ng kamay. Okay, hayaan silang dumating dahil bukas, paglabas ng araw, bababa ang telon at ang ending ay magiging isang earthquake na hindi kailanman malilimutan ng buong pamilya Valencia. Dinala ako ni Lulu sa likod ng bahay. Ito ay isang maliit na patio na may bubong na yero kung saan may improvised na workshop si Marco. Ang amoy ng sunog na oil, gasolina at kalawang ay malakas na humampas sa aking ilong. Dati, kung naamoy ko ito, sisimangot ako at tatawagin itong amoy ng lower class. Ngunit ngayon, kakaiba, nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng kaligtasan. Sa isang sulok ng patio, may isang maliit na kwarto na may manipis na pader na plywood at ang pinto ay isang floral at lumang curtain lang. Papa, sabi ni Lulu na may nahihiyang boses habang itinataas ang curtain. Ito ang bodega ng mga refacciones ni Marco. Nilinis ko lang ito ng mabilis, pero sobrang makalat pa rin. Papa, sana hindi kayo ma-inconvenience. Pumasok ako. Ang kwarto ay wala pang 6 SQM. Walang bintana, tanging isang maliit na air vent lang sa itaas. Naglagay si Marco ng lumang foam mattress sa sahig at sa tabi. May isang maliit na electric fan na umuugong, pilit na pinapalis ang mainit na init at ang amoy ng nakasarang lugar. Sa dingding, sa halip na mamahaling art frame, tulad sa bahay ni Ramon, may nakasabit na wrenches at pliers. Ang isang hubad na bulb ay naglalabas ng dilaw at mahinang ilaw, ngunit may napansin akong isang detalye na nagpatibok sa aking puso. Sa ibabaw ng lumang kutsyon na iyon, inilatag ni Lulu ang pinakamagandang bedsheet set na mayroon sila. Puting bedsheet na may burda ng mga rosas, na sa tingin ko ay ginagamit lang nila sa mga espesyal na okasyon. Nag-spray din siya ng kaunting murang perfume sa kwarto para itago ang amoy ng oil at sa ibabaw ng isang karton na ginawang side table. May isang baso ng tubig at isang blister pack ng gamot para sa lagnat. Natatakot ako na baka sipunin kayo dahil sa ulan, Papa. Paliwanag ni Lulu nang makita niya akong tumitingin sa gamot. Uminom kayo ng isa bago matulog para hindi kayo magkasakit. Humarap ako sa aking manugang, isang maliit, payat na babae, may eye bags dahil sa pag-aalala sa paghahanap buhay. Nakatayo siya ng mahiyain, takot na baka batikusin ko ang tsikero na ito. Salamat anak, salamat Lulu, sabi ko na nanginginig ang boses. Ang lugar na ito ay napakaganda, mas maganda kaysa sa matulog sa isang bench sa parke. Hindi ako nagsinungaling. Sa mansyon ni Ramon ang sala ay napakalaki, ngunit malamig sa damdamin. Dito, ang kwarto ay napakasikip na halos hindi ko maunat ang aking mga binti, ngunit kakaiba ang init. Umupo ako sa kutsyon. Lumubog ito. Medyo matigas ito para sa likod, ngunit malinis. Pumasok si Marco na may hawak na lumang damit. Papa, magpalit kayo. Ito ang pajama ko. Medyo malaki ito sa inyo pero cotton ito at napakalamig. Kinuha ko ang damit. Kupas ito sa ilang bahagi. Ang collar ay stretch na, ngunit maingat itong nakatupi. Inalis ko ang basang damit at isinuot ang damit ng aking anak, ang nagtatrabaho bilang mekaniko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taon, hindi ako nakasuot ng silk o fine fabrics. Suot ko ang kahirapan ng aking anak at hay naku, masakit itong bagay sa akin. Naalala ko ang aking pinagmulan. Naalala ko noong ako din ay isang Marco na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para buhayin ang pamilya. Sobrang lumayo ako sa aking mga roots at ngayong gabi, sa masikip na kwartong ito ng tools, nagsisimula ang biyahe pabalik. Ang hapunan ay inihanda sa isang mababang plastik na mesa sa sala. Walang kandila, walang alak, walang wagyu. Mayroon lang isang kaldero ng frijoles, isang plato ng scrambled egg na may sibuyas, mga mainit na tortilla
na nakabalot sa isang cloth napkin at isang maliit na plato ng jalapeno chiles na may suka. Si Marco, si Lulu at ang apo ko, si Tonton na 7 taong gulang ay umupo sa paligid. Tiningnan ako ni Tonton ng may kakaibahan. Ang huling beses na nakita ko siya ay 4 na taong gulang sa isang casual na pagkikita sa palengke at hindi ko siya pinansin na parang hindi ko siya kilala. "Hello, Lolo," bulong ni Tonton na may malalaki, itim na mata na kamukha ng kanyang tatay. "Hello, anak." Ngumiti ako ng sapilitan, nararamdaman ang kahihiyan. Hindi ko kailanman binilhan siya ng kahit isang laruan. "Kain na, Papa, baka lumamig." Inihanda ni Marco ang pinakamalaking piraso ng itlog sa aking plato. Siya at ang kanyang asawa ay naiwan lang sa mga basag at sunog na piraso. Pinutol ko ang isang piraso ng tortilla at inilagay sa plato ng frijoles. Ang lasa ng frijoles, ang anghang ng chile, ang aroma ng sibuyas. Diyos ko, bakit napakasarap? Dahil ba nagugutom ako o dahil ba sa sazon ng pagmamahal ng pamilya? Kumain kami ng tahimik sandali. Pagkatapos, ibinaba ni Marco ang spoon at nilinis ang kanyang lalamunan. Mukhang pinag-isipan niya ng mabuti. "Papa," sabi ni Marco habang naglalaro sa gilid ng mesa. "Ang utang mo, magkano eksakto?" Nilunok ko ang kinakain ko at nagbigay ng isang malaking halaga ng random, mga 5 milyon. Pumirma ako ng mga promissory note sa mga usurero. Ang interes ay tumataas araw-araw. Nagpakawala si Lulu ng isang maliit, malamig na buntong hininga, ngunit hindi siya nagreklamo. Nanatiling nag-iisip si Marco sandali at pagkatapos ay sinabi niya ng may matibay na boses, "May naipon ako, mga pin 50,000 bales. Ito ay para sana sa pagbili ng bagong air compressor para mapalaki ang workshop. Bukas, pupunta ako sa bangko para kunin ang lahat para ibigay sa iyo." Natigilan ako. Ang spoon ay nasa kalagitnaan ng pagtaas. 50,000. Iyan ay isang kayamanan para sa kanila. Iyan ang pawis at luha ng tao ng pag-iipon. "Hindi!" sigaw ni Lulu. "Marco, ang pera na iyan ay iyo." "Tumahimik ka!" Humarap si Marco sa kanyang asawa nang may hindi pangkaraniwang seryoso. "Ang mga makina ay bibilhin na lang mamaya, pero si Papa ay nasa panganib. Kailangan niya ng pera para mabayaran, kahit ang interes para hindi siya guluhin ng mga taong iyon." Pagkatapos ay humarap siya sa akin nang may mata na nagliliyab sa determinasyon. "Papa, kunin mo ito para makaalis sa problem. Maghahanap ako ng night job. Pwede ring humingi si Lulu ng overtime sa cleaning company. Magkasama, babayaran natin ang utang na iyan. God ay naghihigpit, pero hindi nagpapahinga. Habang meron tayong kalusugan para magtrabaho, kaya nating kumita ng pera." Tumingin si Lulu sa kanyang asawa at pagkatapos ay sa akin. Lumambot ang kanyang tingin. Inalis niya ang maliit na gintong hikaw na suot niya. Ang tanging alahas na mayroon siya. "Mayroon din ako nito?" Inilagay ni Lulu ang mga hikaw sa plastik na mesa. "Galing ito sa mama ko. Siguradong makakakuha tayo ng ilang libo. Kunin niyo po, Papa. Pamilya tayo at habang magkasama tayo, makakaalis tayo sa problem." Naramdaman ko na parang nabasag ang aking puso sa 1,000 piraso. Tiningnan ko ang murang mga hikaw na nakahiga sa plastik na mesa. Tiningnan ko ang determinadong mukha ni Marco. Habang si Ramon, ang anak na binigyan ko ng penthouse, ay natatakot na mawala ang kanyang mamahaling sopa. Habang si Marisa, ang anak na binigyan ko ng lahat ng kapital para sa kanyang negosyo, ay nagbibigay sa akin ng 200 at isang peking honor. Dito ang 2 anak na ito na itinuturing kong kahihiyan ay handang ibenta ang kanilang tool sa pagtatrabaho, ibenta ang kanilang sagradong alaala para iligtas ako. Ibinaba ko ang aking ulo patungo sa plato ng frijoles at ang mga luha ay tumulo sa sabaw, maalat. "Papa, humihingi ako ng tawad. Sige na, Papa, huwag ka nang umiyak." Kinabahan si Marco. "Wala kang kailangang hingin ng tawad. Pinalaki mo ako. Ngayon, turno ko naman para alagaan ka." "Hindi, anak. Humihingi ng tawad si Papa dahil naging miserable ako. Humihingi ako ng tawad dahil hinayaan kong gumulong ang isang alahas
natulad mo sa putik habang sinasamba ko ang mga peking bato na iyon. Ang hapunan na iyon ay ang pinakamasarap at pinakamasakit sa buhay ni Don Roberto. Gabi na, tumigil na ang ulan. Ang tanging naririnig ay ang croaking ng mga palaka sa isang kalapit na bakanteng lote. Ako ay nakahiga sa maliit na kwarto ng tools, nagpapabalik-balik at hindi makatulog. Ang kakaibang kutsyon at ang magulong isip ay hindi nagpapahinga sa akin. Ang pader na naghihiwalay sa bodega mula sa kwarto ni Marco at Lulu ay isang manipis na plywood lang. Malinaw kong naririnig ang paghinga ni Tonton at ang bulong ng mag-asawa. Pinigilan ko ang aking hininga at itinaas ang aking tenga. Ito ang oras kung saan ang mga tao ay pinakatapat. Ngayon na hindi na sila kailangang magkunwari sa harap ni Papa, magrereklamo sila. Ibinigay mo ang lahat ng pera sa Papa mo. At ano ang gagawin natin sa susunod na buwan sa gamot para sa binti mo? Ito ang bulong ni Lulu, puno ng pagkabalisa. Sinabi ng doktor na kung hindi ka mag-i-inject, maaari kang mapilayan habang buhay. Sumikip ang aking puso. Sobrang sakit pala ni Marco. Hindi niya kailanman sinabi sa akin. Kaya ko. Ang boses ni Marco ay malalim at reassuring. Ang binti ay hindi mahalaga. Matanda na si Papa. At sa ganoong kalaking blow, paano kung magpakamatay siya? Hindi mo ba nakita kung paano siya nanginginig noong dumating siya? Alam ko. Mukha siyang masama ang lagay, kawawang Ginoo. Bumuntong hininga si Lulu. Pero Marco, seryoso akong nagtatanong. Dati masama ang pakikitungo ng Papa mo sa atin. Ininsulto niya ako. Sinabi niya na interesada ako. Isinara niya ang pinto sa atin. Bakit hindi ka galit sa kanya? May mahabang katahimikan. Idinikit ko ang aking tenga sa kahoy. Pinipigilan ang aking hininga. Naghihintay sa sagot. Siyempre nagalit ako, sabi ni Marco ng mahina. Noon, galit na galit ako. Kinainisan ko na mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa atin. Pero tingnan mo, Mrs., tatay ko pa rin siya. Noong namatay si Mama, nakita ko si Papa na umiiyak mag-isa sa kwarto niya buong gabi. Doon ko nalaman na sobrang nag-iisa din siya. Mahirap siya dahil takot siya sa kahirapan. Gusto niya na magtagumpay tayo. Posa ko ang naging buro. Hindi ako naging big shot tulad ni Ramon o Marisa. Nadismaya ako si Papa. Kasalanan ko iyon. Ngayon na bumagsak siya, kung tinalikuran siya ng mga kapatid ko at iniwan din natin siya, paano siya mabubuhay? Magiging mahirap tayo sa pera, pero hindi tayo pwedeng maging mahirap sa puso, biik. Narinig kong suminghot si Lulu. Naintindihan ko. Bukas, tatanungin ko ang patrona kung may nangangailangan ng paglilinis by the hour. Sisikapin ko. Kung magkaisa tayo, kaya natin ang lahat. Salamat, Lulu. Napakasuwerte ko na mayroon akong ikaw. Ang mga bulong ay unti-unting namatay, pinalitan ng mahinang hilik ni Marco, pagod na pagod. Sa gilid na ito ng pader, nanatili akong hindi gumagalaw, pinabasa ang unan ng luha. Kahihiyan. Hindi ko kailanman naramdaman na napakaliit at kaawa-awa ako sa harap ng aking anak. Siya, isang mekaniko na may kaunting pinag-aralan, ay may kaluluwang 1,000 beses na mas marangal kaysa sa ama na negosyante na ito. Natagpuan ko ang katotohanan, isang masakit ngunit mahalagang katotohanan. Pinunasan ko ang aking mga luha at hinigpitan ang aking mga kamao. Tama na. Tapos na ang pagsubok na ito. Hindi ko pwedeng hayaan na mawala ng gamot ang aking anak o mamatay sa pagtatrabaho ang aking manugang kahit isang araw pa. Bukas din, babaliktarin ko ang table. Ibibigay ko kina Marco at Lulu ang lahat ng mayroon ako at bibigyan ko ng isang aral na hindi malilimutan ang mga walang utang na loob na anak na iyon. Kinabukasan, maaga akong nagising na may intensyon na ipagtapat ang lahat kay Marco bago siya pumunta sa bangko para kunin ang pera. Ngunit pagkatapos naming kumain ng almusal, old bread na naman na binabad sa gatas, narinig ang ingay ng mga makina sa labas. Hindi ito ang maingay na mga motor ng baryo, kundi mga pinong makina ng mga mamahaling kotse. Ang tunog ng klakson na pip-pip ay tumunog ng paulit-ulit at mayabang. Tumakbo si Marco sa pinto. Sumunod ako, umaalalay sa frame.
Sa harap ng baluktot na gate ng bahay ni Marco, dalawang kumikinang na kotse ang biglang huminto. Isang itim na Mercedes ni Ramon at isang puting Audi ni Marisa. Nagpark sila, humaharang sa daanan ng iskinita, pinipilit ang mga kapitbahay na umalis, na tumitingin ng may kuryosidad. Bumukas ang mga pinto. Bumaba si Ramon na nakasuot ng kanyang perpektong suit, ngunit may panyo na nakatakip sa ilong. Si Marisa ay bumaba sa likod na may stiletto heels, nakasimangot nang lumubog ito sa putik. Si Carla, ang asawa ni Ramon, ay kasama rin. May malalaking sunglasses, kahit na hindi naman masyadong maaraw, na may mukha ng lubos na pagkasuklam. Ay Diyos ko, ano ang nakakatakot na amoy na ito? Sigaw ni Carla na matinis ang boses. Ramon, sabihin mo sa matanda na lumabas ng mabilis. Hindi ko kayang tiisin ang hangin na ito ng higit sa 5 minuto. Hindi man lang binati ni Ramon ang kanyang kapatid. Sinigawan lang niya si Marco. Nasaan si Papa? Nasa loob ba siya? Tumayo si Marco sa pinto, humaharang sa daanan, nakasimangot. Bakit kayo pumunta rito? Hindi mo ba siya itinaboy kahapon? Umalis ka. Sumingit si Marisa. Dumating ako para ayusin ito ng isang beses. Ayaw kong sabihin ng mga kaibigan ko na ang tatay ko ay naglilimos sa baryo na ito. Nakakahiya. Lumabas ako ng bahay. Suot ko pa rin ang lumang damit ni Marco at ang tsinelas. Bakit kayo pumunta rito? Tanong ko nang may hindi pangkaraniwang kalmado. Nang makita ako, tumawa ng mapanukso si Ramon. Aba, tingnan mo siya. Bagay sa iyo ang pordiosero na style. Papa, makinig kang mabuti. Kinausap ko na si Marisa. Babayaran ka namin ng kwarto sa isang murang nursing home sa labas. Naghihintay ang kotse. Kunin mo ang mga trapo mo at umalis na tayo. Huwag ka nang manatili rito na nagiging katawa-tawa sa harap ng mga tao. Isang nursing home. Ngumiti ako ng may lamig. Gusto nila akong ikulong para hindi ako makita. Masyado ka nang nag-iingay. Nag-cross arms si Marisa. May malaking utang ka. Ang pagbibigay namin sa iyo ng masisilungan at pagkain ay disentena sa aming bahagi. Marco, huwag ka ring maging tanga at hayaan mo silang kunin siya. Kung itatago mo siya rito at dumating ang mga kolektor para patayin kayo, huwag mo akong tawagan para humingi ng tulong. Lumabas si Lulu mula sa kusina at tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Nanginginig siya sa galit, ngunit nagawa niyang sabihin, huwag kayong maging abusive. Tatay niyo rin siya. Bakit kayo nagsasalita na parang pabigat siya? Kung ayaw niyo siyang alagaan, kami ang gagawa. Hindi namin kailangan ng pera ninyo. Tumawa ng malakas si Carla, ang asawa ni Ramon. Ay, please, nagsalita ang Cinderella. Aalagaan? Sa ano? Sa mga tira-tirang frijoles o sa amoy ng grasa na ito? Plano mo bang matulog siya kasama ng mga ipis? Tumahimik ka! Sigaw ni Marco na nakakuyom ang mga kamao. Ipinagbabawal ko na insultuhin mo ang asawa ko. Ang kapaligiran ay tense na parang violin string. Sumugod si Ramon para itulak si Marco. Tama na, sigaw ko. Ang sigaw na puno ng authority ay nagpatalon sa lahat at tumingin sila. Hindi na ako nanginginig, tuwid ang aking likod. Ang tingin ko ay matalas na parang kutsilyo, sumasaklaw sa mga mukha ni na Ramon, Marisa at Carla. Nag-aalala lang kayo sa inyong honor. Natatakot kayo sa sasabihin ng mga tao at iyan ang dahilan kung bakit kayo pumunta, tama? Tanong ko ng dahan-dahan. At ano ngayon? Itinaas ni Ramon ang kanyang baba. Sobrang napahiya mo na kami. Mabuti, napakabuti. Tumango ako nang may malamig na ngiti sa aking labi. Kung gayon, ngayon, tuturuan kayo ni Papa kung ano ang tunay na kahihiyan. Ipinasok ko ang aking kamay sa bulsa ng lumang pantalon ni Marco at kinuha ang isang latest model na iPhone 15 Pro Max. Iyan lang ang tanging naiwan ko sa aking dating buhay. Sobrang kakaiba sa aking hitsura ng pordiosero. Nanlaki ang mga mata ni na Ramon at Marisa. Ang telepono. Saan mo nakuha ang ganyang kamahalan na telepono? Ninakaw mo ba? Tanga na tanong ni Ramon. Hindi ako nagmalaki na sumagot. Inunlock ko gamit ang Face ID. Naghanap ako sa address book at tumawag. Isinara ko ang speaker. Ang ringtone na toot ay tumunog sa katahimikan ng mahirap na baryo. Hello, Don Roberto.
Isang malalim at magalang na boses ang tumunog mula sa kabilang linya. Sa inyong utos, sir. Ito ang boses ni Atequer Santos, ang lead lawyer ng corporate, na humahawak sa lahat ng legal na usapin ng aking pamilya. Parehong alam ni na Ramon at Marisa ang boses na yon. Nagsimulang magbago ang kulay ng kanilang mga mukha. Santos, sabi ko ng may boses na bakal, kinukuha ang aking lugar bilang magnate. Nasaan kayo at ang legal team? Naghihintay po kami sa inyong utos sa cafeteria sa labasan ng subdivision, tulad ng inyong inutos kahapon. Mabuti, pumasok na kayo ngayon din sa direksyon ng bunso kong anak. Dalhin ninyo ang buong file ng asset transfer, ang last will and testament number 4 at ang security team. Meron akong mga hindi gustong bisita na nangangailangan ng aral. Naiintindihan, Presidente. Nandyan na kami sa loob ng 2 minuto. Ibinaba ko ang tawag. Ibinulsa ko ang telepono. Nauutal si Ramon. Maputla na parang papel. Papa, bakit mo tinawagan si Santos? Anong presidente? Anong transfer? Ano bang ginagawa mo? Mahigpit na kumapit si Marisa sa braso ni Ramon, nanginginig. Kuya, may mali. Bakit ganyan magsalita si Papa? Huwag mong sabihin na tiningnan ko sila ng may halo ng awa at paghamak. Tama, mahal kong mga anak. Umusad ako ng isang hakbang at umatras sila ng 2. Nag-aartista si Papa, pero ang show ay tinawag na Ang Matandang Walang Pera. Ngayon, bumaba na ang telon. Maligayang pagdating sa katotohanan. Si Marco at Lulu ay natigilan sa likod ko. Hinila ni Marco ang aking damit. Papa, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ka bangkarote? Humarap ako at tiningnan sina Marco at Lulu nang may pinakamahusay na tingin na posible. Hindi, anak. Hindi ako kailanman naging bangkarote. Nawala lang ang aking ilusyon sa inyong mga kapatid. Ngunit sa iyo, natagpuan ko ang pinakamalaking gain ng aking buhay. Ang tunog ng mga siren at klakson ay umalingaw-ngaw sa labasan ng eskinita. 2 malalaking itim na SUV ang dahan-dahang pumasok, kinukulong ang maliliit na kotse ni Ramon at Marisa. Ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit at sunglasses ay bumaba. Mabilis na sinisiguro ang lugar. Bumaba si Atequer Santos na may dalang crocodile leather briefcase at yumuko sa harap ko. Magandang umaga, Presidente. Handa na ang lahat. Tinapik ko sa balikat si Santos at itinuro ang murang plastik na mesa sa patio ni Marco. Ilagay mo ang mga papeles doon. Ngayon, sa garden table na ito, aayusin natin ang pamilya Valencia. Halos matumba si Ramon sa putik. Si Marisa ay maputla na parang patay. Dumating ang oras ng paghuhukom. Ang hangin sa maliit na patio ni Marco ay tila nagyelo. 2 malalaking bodyguard, naka-cross arms, ang humarang sa gate, pinipigilan ang kuryosidad mula sa labas na pumasok at ang mga daga mula sa loob na tumakas. Inilagay ni Atequer Santos ang briefcase sa plastic na mesa na may mantsa ng oil. Binuksan niya ang clasp. Click, clack. Ang tunog ay maliit, ngunit matalim na parang guillotine. Nakatayo ako sa gitna ng patio, tuwid, walang bakas ng matandang nanginginig kagabi. Tiningnan ko sina Ramon at Marisa. Lumiliit sila. Ang malamig na pawis ay nagsisimulang tumulo sa kanilang noo kahit na malamig ang panahon. Santos, inutusan ko ng may kalmado. Ipakita mo sa akin ang financial report ng buwang ito. Opo, Presidente. Kinuha ni Santos ang isang makapal na folder at isang iPad at ibinigay sa akin ng may paggalang gamit ang 2 kamay. Kinuha ko ang iPad, binuksan ang bank application at inikot ang screen patungo sa aking 2 panganay na anak. Tingnan ninyo ng mabuti, sabi ko. Sinasabi ninyo na nawalan ako ng pera. Oo, nawala ang tiwala ko sa inyo. Ngunit ito, itinuro ko ang numerong kumikislap sa screen. Ito ang katotohanan. Sumingkit si Marisa at nalaglag ang kanyang panga. Mukhang sinuntok sa tiyan si Ramon. Ang balance ay napakahaba, 80 sa dollars, hindi sa pesos. Mahigit P1 bilyon, nauutal si Ramon. Walang dugo sa mukha. Pero sinabi mo na naestafa ka, na na-embargo ang mga tindahan. Isang tawag ko lang ang sapat para sa embargo at sapat na ang isang pirma para buksan ulit ang lahat. Ngumiti ako ng malamig. Ako ang nagsulat ng script na ito.
Gusto kong makita kung sinong mga daga ang unang tatalon kapag lumubog ang barko. At grabe, ang bilis ninyong tumalon. Si Carla, ang asawa ni Ramon, na kanina lang ay nakatakip ang ilong dahil sa amoy, ngayon ay may mga mata na kumikinang na parang car lights. Sumigaw siya sa kanyang asawa at nagpakawala ng isang pekeng, nerbiyos ng ngiti. Ay papa, napakabiro mo naman kami. Kami ay nag-aalala lang sa iyo. Natakot kami na baka may gawin sa iyo ang mafia at kaya... Tumahimik ka, sigaw ko. Ang sigaw ay nagpatalon sa kanya at halos matumba siya sa lumang gulong. Huwag mo nang insultuhin ang aking intelligence. Matanda na ako, pero hindi ako tanga. Humarap ako kina Marco at Lulu. Silang dalawa ay nakatayo pa rin na parang statues. Si Lulu ay may hawak pa rin ng basahan sa kamay na may mga mata na puno ng pagkamangha. Papa, sabi ni Marco ng mahina. Kung gayon, okay ka lang? Talaga? Wala kang utang sa sinuman? Wala, anak. Ang boses ko ay lumambot. Wala akong utang sa sinuman. May utang lang ako sa iyo at kay Lulu ng isang apology. Ang contrast ay halata. Ang isa ay nakatingin sa bank account. Ang iba ay humihinga ng maluwag dahil ligtas ang kanilang tatay. Diyos ko, bakit ako nagtagal ng buong buhay para makita ito? Bumalik ako sa plastik na mesa kung saan handa na ni Santos ang mga legal na dokumento. Kinuha ko ang isang blue folder. Ramon, tawag ko, lumapit ka. Naglakad si Ramon nang may takot at may kislap ng pag-asa sa kanyang mata. Papa, alam ko na nagkamali ako. Patawarin mo ako. Ako ang panganay. Ako ang... Tumahimik ka. Pinutol ko siya. Kahapon sinabi mo na maliit ang bahay mo. Sinabi mo na ang guest room ay kailangang maging gym para sa asawa mo. Hindi, tama ka. Maliit talaga ang bahay mo, kaya nagpa siya akong tulungan ka. Binuksan ko ang folder at kinuha ang isang dokumento ng Revocation of Powers. Ang penthouse sa Greenbelt area na ililipat ko sana sa pangalan mo para sa birthday mo sa susunod na buwan. Kinansela ko lang ang deal at ang suporta para sa mortgage ng mansion kung saan ka nakatira ay pinutol ko rin simula ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Papa, hindi mo pwedeng gawin iyan. May utang pa ako ng 20 taon sa bangko. Kung puputulin mo ang tulong, mawawala ang bahay ko. Kung gayon, ibenta mo ang gym, sagot ko ng may lamig. O matuto kang maglagay ng bunk bed tulad ng kapatid mo rito. Mag-isa ka, 40 taong gulang ka na, Ramon. Ibinato ko ang papel sa kanyang dibdib. Nanatili siyang parang statue, nanginginig na parang mawawalan ng malay. Sumunod si Marisa. Hindi ko na kailangang tawagin siya. Lumuhod siya sa sahig, umiiyak. Papa, nagkamali ako. May pressure ako sa trabaho. Hindi ko iyon sinasadya. Kinuha ko ang aking wallet, ang crocodile leather wallet na ibinigay lang sa akin ni Santos at kinuha ko ang 10 bill na 500 na bago. Marisa, sabi ko ng may malalim na boses. Kahapon, binigyan mo ako ng 500 na limos sa siwang ng pinto. Natatakot kang madumihan ang iyong mga kamay sa akin. Natatakot ka na mapahiya mo ang iyong asawa sa kanyang mga boss. Umusad ako at itinapon ang faho ng pera sa harap niya sa putik. Heto, fee 5,000. Ibabalik ko sa iyo ang 10 beses nang ibinigay mo sa akin. Tabla na tayo. Kunin mo at umalis ka sa paningin ko. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging Papa. Papa, hindi. Sumigaw si Marisa. Pilit na niyakap ang aking mga binti. Isang bodyguard ang agad na humarang, mariin siyang hinarangan. Huwag hawakan ng presidente, sabi ng security guard ng seryoso. Tiningnan ko ang aking 2 panganay na anak na nagpapalitan ng huli na pagsisisi, hindi dahil sa masama silang anak, kundi dahil nawawala ang mana. Masakit ang aking kaluluwa, ngunit alam ko na kailangan kong buksan ang sugat para alisin ang infection. Tinalikuran ko ang 2 iyon at naglakad papunta kina Marco at Lulu. Umurong si Lulu nang may takot, ngunit mas mabilis ako at hinawakan ko ang kanyang mga rasposa na kamay, mga kamay na kalust sa mga kemikal sa paglilinis, sa paghawak ng walis ng maraming taon. Lulu, sabi ko na may buhol sa boses. 3 taon na ang nakalipas, ininsulto kita. Tinawag kitang patay gutom.
Sinabi ko na, interesada ka. Bulag ako. Ang nakita ko lang ay ang damit sa labas at hindi ko nakita ang alahas na nasa loob. Umiyak si Lulu. Papa, wala akong sama ng loob. Huwag niyo pong sabihin yan. Hindi, kailangan kong sabihin. Iginiit ko. Kahapon, noong wala akong anuman, noong ako ay isang matandang pulubi at mabaho, ikaw lang ang nagbukas ng pinto. Hindi mo ako tinanong kung may pera ako, tinanong mo lang kung nilalamig ako. Handa ka pang ibenta ang hikaw ng iyong mama para iligtas ako. Humarap ako kay Santos. Basahin mo ang Bagong Testamento. Nilinis ni Santos ang kanyang lalamunan at binasa ng malakas sa gitna ng patio. Sa desisyon ni G. Roberto Valencia, ang buong chain ng 5 tindahan ng materyales, kasama ang mga property sa timog ng syudad, kasama na ang lupain na ito, at ang 3 karatig na block, ay ililipat kaagad kay G. Marco Valencia at G. Nyenga Lourdes Martinez. Bukod pa rito, patuloy ni Santos, pinangalanan ni G. Roberto si Marco bilang Direktor General ng Valencia Construction, pumalit kay G. Ramon. Si Ginger Lourdes ay magkakaroon ng 30% ng preferred shares. Ang katahimikan ay ganap, pati ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Nagbukas ng bibig si Marco. Papa, ako ay mekaniko lang. Paano ako magiging direktor? Kaya mo. Binigyan ko siya ng matibay na topic sa balikat. Ang isang lalaki na marunong magsakripisyo ng kanyang ari-arian para bayaran ang utang ng kanyang tatay, na marunong magmahal sa kanyang asawa sa kahirapan. Ang lalaking iyon ay may mas malaking katangian ng leader kaysa sa sinumang may master's degree at may pusong ahas. Kukuha si Santos ng mga expert para tulungan ka. Kailangan mo lang panatilihin ang malinis na puso na iyan. Nanginginig si Lulu. Tinitingnan niya ako at si Marco nang hindi makapaniwala na totoo ito. Papa, napakalaki. Hindi namin ito matatanggap. Tanggapin ninyo. Ngumiti ako, pinupunasan ang mga luha ng aking manugang. Hindi ito regalo, ito ay ang tamang bayad. Binili ninyo ang mga shares ng kumpanyang ito sa inyong kabaitan at ang halaga niyan ay hindi matutumbasan. Walang kwenta, sobrang walang kwenta. Sumigaw si Ramon na parang nasugatan na hayop. Sumugod siya sa amin na pula ang mukha at ang mga ugat sa leeg ay nakausli. Ako ang panganay. Sa batas, sa akin ang pinakamalaking bahagi. Binigyan ng bruha ni Marco si Papa. O si Gata Lulu ang nagbigay sa kanya ng Tolo H. Sinubukan niyang agawin ang folder kay Santos, ngunit bago niya mahawakan, pinilipit ng security chief ang kanyang braso sa likod at idinikdik ang kanyang mukha sa plastik na mesa. Pum! Ang mukha ni Ramon ay nadurog kasama ang plato ng mga tira-tirang chile. Pakawalan ninyo ako! Magdedemanda ako! Dadalhin ko kayo sa korte! Sigaw ni Ramon ng desperado. Lumapit ako sa kanyang mukha, yumuko at bumulong ako para marinig niya ang lamig sa aking boses. Gusto mong magdemanda? Sige. Si Santos ay may hukbo ng mga abogado na handang makipaglaro sa iyo hanggang sa kailangan mong ibenta pati ang iyong underwear para bayaran ang trial. Pagkatapos ay tumayo ako ng tuwid at tiningnan sina Marisa at Carla na paralisado. At Iris Santos, i-record mo ang aking mga salita, idineklara ko ng malakas. Kung sina Ramon, Marisa o sinuman sa kanilang pamilya ay maglakas loob na guluhin sina Marco at Lulu o kung iinsultuhin nila ang honor ni Lulu, puputulin ko kaagad ang Educational Trust Fund ng mga apo. Wala silang makikita ni isang sentimo hanggang sa edad na 30 at gagamitin ko ang lahat ng aking impluensya upang siguraduhin na walang bangko o kumpanya sa syudad na ito ang maglalakas loob na kumuha sa kanila. Tinakpan ni Marisa ang kanyang bibig, umiiyak. Iyon ang huling blow. Maaari silang mawalan ng pera, ngunit ang pinakakinakatakutan nila ay maputol ang funding ng kanilang mga anak at mawala ang kanilang access sa mga elite school. Papa, napakalupit mo, ungol ni Marisa. Lupit? Nagpakawala ako ng mapait na tawa. Kahapon, noong nasa ilalim ako ng ulan at humingi ako ng masisilungan, binigyan mo ako ng 500 at itinaboy ako. Hindi ka malupit. Mabilis dumating ang karma, anak, at hindi ito dumarating sa bus, dumarating ito sa Ferrari. Sumenyas ako sa mga guard.
Ilabas ninyo ang mga bisitang ito mula sa property ng Director General Marco ngayon din. Ang mga guard ay napaka-professional. Sinamahan, o mas tamang sabihin, kinaladkad, sina Ramon at Marisa patungo sa kanilang mga kotse. Ang mga sigaw, ang mga insulto, at ang mga pakiusap ay umalingaw-ngaw sa buong mahirap na baryo. Si Carla, ang sosyal na manugang, ay nabali ang isang heel noong itinulak siya palabas at kailangan siyang umalis na pilay, nagmumukhang kaawa-awa na parang bebe. Ang dalawang mamahaling kotse ay umalis ng mabilis, nag-iiwan ng ulap ng alikabok at isang ganap na kahihiyan. Ang mga kapitbahay ay nagtuturo at nagbubulungan. Bukas, malalaman ng buong syudad ang iskandalo ng pamilya Valencia. Ngunit wala akong pakialam. Ang patio ni Marco ay bumalik sa karaniwang katahimikan. Ang tanging natitira ay ang kakling ng ilang manok sa kural. Nagpakawala ako ng isang mahabang buntong hininga na parang nag-aalis ng 1,000 kilo mula sa aking sarili. Humarap ako kina Marco at Lulu. Niyakap pa rin nila ang isa't isa, umiiyak. Tama na. Pumalakpak ako. Bakit kayo umiiyak? Oras na para magdiwang. Magdiwang? Nalilito si Marco habang pinupunasan ang kanyang luha. Pero wala kaming masarap sa bahay. Sinong nagsabi na wala? Itinuro ko ang kaldero sa mesa. Iyon na muntik na nilang itapon kanina. Mainit pa rin ang mga frijoles, may tortilla. Para sa akin, ito ang pinakamahusay na banquet. Hinila ko ang silya at umupo. Ang lumang silya ay tumunog. Lulu, initin mo ang frijoles anak. Marco, abutan mo ako ng mas maraming chile. Kahapon, na-miss ko iyon. Ngumiti si Lulu. Ang pinaka-radiant na ngiti na nakita ko sa kanyang nagdurusang mukha. Opo, Papa. Ngayon din. Si Santos at ang mga guard ay yumuko at umalis upang maghintay sa mga kotse. Ibinabalik ang privacy sa aking bagong pamilya. Umupo ako doon. Tinitingnan si Marco na naghahain sa akin ng sabaw ng awkwardly. Tiningnan ko siya sa mata at nakita ko ang aking sariling refleksyon noong ako ay bata pa, enthusiastic at tapat. Uy Marco, sabi ko habang nginunguya ang isang piraso ng matigas na tortilla ng may kaswal na boses. Bukas, dalhin mo akong bumili ng bagong suit. Ang damit mo ay sobrang cool, pero totoo, sobrang amoy kahirapan. Hindi maganda tingnan para pumirma sa turnover ng kumpanya. Tumawa kaming tatlo. Isang malinis na tawa ang umalingaw-ngaw sa bahay na may tulo, ngunit puno ng init ng tao. Tumingin ako sa gate kung saan ang mga marka ng gulong ni Ramon at Marisa ay nakaimprinta pa rin sa putik. Uminom ako ng isang higop ng magaan na tea at nagtunog ako ng dila. Ang pera ay pwedeng bumili ng pinakamalaking bahay, ngunit ang katapatan lang ang bumibili ng susi para buksan ang pintong iyon. At ang aking susi ay ibinigay ko sa tamang mga tao. At ang iba, hayaan silang ngumuya sa kanilang ginto, ngunit walang laman na padlak sa loob. Hay naku, ang frijoles ngayon ay napakasarap. Kung nakit ka ng kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga iniisip sa mga comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa ng screen. Salamat sa panonood.